Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1881 ang ikatlong banal na sugo. Nang marinig ito ng Black Dragon Saint, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang White Dragon Saint ay natalo na niya, at pagkaraan ng ilang sandali, ang White Dragon Saint ay tiyak na matatalo. Gayunpaman, alam ng White Dragon Saint Envoy na hindi niya siya matatalo, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Yesuan, ngunit nanatili pa rin siya upang ipagpatuloy ang laban. Bakit? Sa susunod na sandali, malalaman niya. Hindi, narito ang isa pa. Malaki ang pagbabago sa mukha ng Black Dragon Holy Envoy, at nang lumingon siya, nakita niya ang isa pang puting figure. Isa pang White Dragon Saint. Hindi katakataka, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi umalis, ito pala ay naghihintay ng pagliligtas. Kung one-on-one, siguradong hindi kakayanin ng middle-aged na nakaputi ang Black Dragon Holy Envoy, pero kung two-on-one, hindi ito posible. Hindi lang iyon, natuklasan din ng Black Dragon Holy Messenger na ang White Dragon Holy Messenger, nakara-rating lang, ay halos kamukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, at kambal pala. Ikaw kasi, nag-react agad ang Black Dragon Holy Envoy. Sa White Dragon Hall, mayroong isang pares ng kambal na santo. Ang dalawa ay mahusay sa sining ng magkasanib na welga, ibig sabihin, kung ang dalawang tao ay magsanib puwersa, maaari nilang suportahan ang hindi bababa sa 3 tao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi na nakilala ni Yesuan noon ay ang nakababatang kapatid ng kambal, si Cao Zhengxiong, at ang nakatatandang kapatid ay ang kara-rating lang, na tinatawag na Cao Zining. Ngayon, gulo, ikaw pala, grabe nabugbog mo ba yung kapatid ko last time? Tanong ni Cao Zining na may singkit na mga mata. So ano, bulong ng Black Dragon Holy Envoy. Kung ganoon ang kaso, kung gayon. Nanlamig ang mukha ni Cao Zining, at lilipat na sana, ngunit nakatanggap ng voice transmission mula kay Cao Zhengxiong. Kuya, hulihin mo muna ang batang iyan at ang itim na dragon. Sa paglalakbay na ito, ang layunin nila ay hulihin si Yesuan at ang multo na dragon, hindi para patayin ang sugo ng itim na dragon. Dahil, kahit hindi ito matalo ng Black Dragon Saint Envoy, makakatakas pa rin siya. Nang marinig ito ni Cao Zining, hindi niya maiwasang ibaling ang kanyang atensyon. Kakayanin pa rin ito ni Cao Zhengxiong, at makakatakas siya pagdating ng panahon. Harapin muna natin si Yesuan at ang Ghost Dragon. Hindi maganda, muling nagbago ang ekspresyon ng Black Dragon Saint. Kung hihilingin sa kanya na ibalik si Yesuan sa Black Dragon Cult, tiyak na magagawa niyang maabutin ng Black Dragon Cult ang White Dragon Temple, kaya ang dalawa ni Yesuan ay napakahalaga. Tiyak, hindi dapat mahulog si Yesuan sa mga kamay ng White Dragon Palace. Kahit na ako, si Zhao Zong, ay mamatay ngayon, papatayin ko kayong dalawa. Galit na sumigaw ang banal na envoy ng Black Dragon, at lumitaw ang mga linyang kulay dugo sa kanyang buong katawan. Magiging mahirap, nagkatinginan sina Cao Zining at Cao Zhengxiong at agad na naging maingat. Kasabay nito, isang mabilis na tunog din ang tumunog sa isipan ni Yesuan. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon upang maiwasan ang pagtugis ng mga puting dragon. Ang random na gawain ay na-trigger muli. Bukod dito, sa oras na ito, tulad ng dati, hindi magagamit ang kasanayan sa pagbaligtad ng oras, at ang oras ng pag-iwas ay 3 araw. Itong ama, hukay, Senyor, tulungan mo akong harangan ang pamimilit nila, kaya kung tumakas mag-isa. Nagmamadaling ipinadala ni Yesuan ang tunog sa banal na envoy ng Black Dragon. Ito ay mabuti. Nang marinig ito, ang Black Dragon Sage ay mabilis na kumislap sa pagitan ni Yesuan at ng 2 puting dragon. Sage, sa susunod na sandali, maaaring gumalaw ang katawan ni Yesuan, at ang markang iniwan ng White Dragon Saint sa kanyang katawan ay nawala. Sa ngayon, kinuha lang niya ang mundong sumisira sa Ghost Dragon at ang Black Dragon Envoy na nakipag-ugnayan sa planting space, at pagkatapos ay sinira ang Void at drilled in. Hindi maganda, nag-react si Cao Zhengxiong, ngunit huli na ang lahat, sarado na ang gate ng Void. Yesuan, tumakas. Sa sandaling umalis si Yesuan,
ang Black Dragon Saint Envoy ay nakaramdam ng higit na kalmado, kailangan lang niyang makahanap ng pagkakataong umalis ng mag-isa. Ang magkapatid na Cao Zining at Cao Zhengxiong ay napakahirap pakitunguhan kapag sila ay nagsanib puwersa. Kahit desperado na ang banal na envoy ng Black Dragon, hindi ganoon kadaling makatakas. Sa pagkakataong ito, sa kabilang banda, ang White Dragon Holy Envoy ay hindi bababa sa semi-holy level, na ilang mga kaharian na mas mataas kaysa Megatron. Ang mapa ng Myriad Beasts at ang Profound Gods Battle Armor ay walang epekto sa lahat. Sa kabutihang palad, nakatakas ako. Si Ye Zuan ay natakot. Pagkatapos ng lahat, hindi na magagamit ang kasanayan sa pagbabalik ng oras. Kung hindi niya sinasadyang ibinaba ang tawag, kailangan niyang ubusin ang 3 Devar Points para maayos ang 3 clone. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ika-4 na avatar ay nasa mortal na mundo. Umakyat man siya sa mundo ng mga engkanto, hindi niya alam kung paano muling mapupunta sa banal na mundo. Kaya naman, ingat na ingat siya. Nag-iwan ako ng Death Pursuit Order sa Black Dragon Holy Envoy. Kung mamatay siya, malalaman ko. Kung mamatay talaga siya, ipaghihiganti ko talaga siya. Gumawa ng desisyon si Ye Zuan sa kanyang puso. Pero sa ngayon, umiwas pa rin siya nitong 3 araw bago ito pinag-usapan. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi siya nakatago. Bilang karagdagan sa pag-alam kung ang minarkahang bagay ay buhay pa, ang Death Pursuit Order ay maaari ding makaramdam ng distansya nito. Ilang segundo pagkatapos niyang umalis, mabilis ding kumilos ang Black Dragon Holy Envoy, tila nakatakas. Sa nakalipas na 3 araw, nabuhay si Ye Zuan sa takot, at kumilos siyang mag-isa nang hindi nagpapalam sa sinuman. 1 araw, 2 araw, 3 araw, sa wakas, 3 araw na ang lumipas. Ding, kinukumpleto ng host ang random na gawain, at ang reward ay maa-advance ng 1 beses para sa pagkontrol sa oras. Ngayon, ang ratio ng planting space sa labas ng mundo ay 560 taon kumpara sa 1 araw, 1 araw sa labas, at 560 taon sa loob. Kasabay nito, sa sandaling natapos ang random na gawain, ang paglalakbay sa oras ay maaaring magamit sa wakas, ngunit hindi ito maaaring bumalik sa kahapon, ilang segundo lamang pagkatapos makumplito ang random na gawain. Sa makatuwid, nagpasya si Ye Zuan na manatili ng 1 araw, upang kung may mangyari, maaari siyang bumalik sa nakaraan. Sa ilang araw na ito ng pag-iwas sa White Dragon Holy Envoy, nakalusot ako sa first rank True Monarch, ngunit ang lakas na ito ay walang epekto sa antas ng master na ito. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso, nakatingin lang sa malayo, ang malayong kalangitan ay may iskarlata na karakter. Ibig sabihin, buhay pa ang Black Dragon Saint. Hindi pa siya gumagalaw, gumagaling na siguro. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso at nagpas siyang hanapin ang banal na envoy ng Black Dragon. Tinansya niya ang distansya, at aabutin ng mga 2 o 3 araw para mahanap ang banal na envoy ng Black Dragon. Siyempre, kailangan nitong gawin ng hindi gumagalaw ang banal na envoy ng Black Dragon. Higit pa rito, hiniling lamang ni Ye Zuan na huwag makipagkita sa 2 White Dragon Saints, kung hindi, magagamit lamang niya ang oras sa likuran. Sa kabutihang palad, ang Megatron ay may karagdagang magic weapon na tinatawag na Streamer Invisibility Cloak, na lubos na makakabawas sa pakiramdam ng pag-iral ni Ye Zuan, at ito ang pinakaangkop para sa pagtatago ng kanyang paraan. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, ang kaharian ni Ye Zuan ay nakapasok din sa pangalawang ranggo na True Monarch, at hindi nagtagal pagkatapos ng tagumpay, natagpuan niya ang Black Dragon Holy Envoy. Sayang lang at namamatay na ang Black Dragon Holy Envoy sa oras na ito. Senyor, kamusta ang sugat mo? Tanong kaagad ni Ye Zuan. Nakahanap ka ng bata dito, medyo may kaya. Ngumisi ang banal na sugo ng itim na dragon, saka umiling at sinabing, sa kasamaang palad, 2 beses akong na-spray ng 2 iyon. Ang paglilinis ng banal na liwanag ng dragon ay lubhang nakamamatay sa akin. Ang lason ay kumalat sa aking puso, at tinatayang ako ay makakatagal lamang ng 1 araw. Para sa kanya, ang naglilinis na banal na liwanag ng dragon ay lason. Kabanata 1882 Panhong. Ano, 1 araw na lang ang natitira. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ito ay isang trahedya.
Sa wakas ay nakilala niya ang banal na envoy ng Black Dragon, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng dalawang White Dragon Holy Envoy. Ang santo ng itim na dragon na ito ay maaari lamang mabuhay ng isang araw ngayon, kaya ano ang dapat niyang gawin? Haha, huwag kang maingay, kahit nasugatan ako ng malubha at nasa bingit ng kamatayan, hinayla ko din ang kauzining na iyon pababa at inilibing. Nakangiting sabi ng Black Dragon Saint, si Cao Zining, ang kambal na dumating mamaya, kung siya ay namatay, si Cao Zhengxiong ay magiging baliw, tama ba? Senyor, wala na bang ibang paraan? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Hindi, itong antas ng lason, hindi mo ito malulutas. Ngayon ay hindi na ako makagalaw, at handa na akong mamatay. Umiling ang banal na envoy ng Black Dragon. Gayunpaman, naglabas pa rin si Yezuan ng sarili niyang bote ng dugo, ngunit sa kasamaang palad ay wala itong silbi. Ang kanyang kaharian ay ang tunay na monarko lamang. Pagkatapos ng tunay na monarko, may mga half-step true kings, half-step true emperors, half-step true venerables, half-step true emperors, at true emperors. Sa ganoong pagkakaiba sa realm, hindi nakakagulat na ang bloodline ng Undead Divine Phoenix ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Kalimutan mo na, alam ko ang intensyon mo. Umiling ang banal na envoy ng Black Dragon. Nakonsensya din si Yezuan sa kanya, dahil kung hindi siya natuklasan, ang banal na sugo ng itim na dragon ay hindi sana nakubkob, at siya ay bumagsak hanggang sa bumagsak. Siya nga pala, ang dahilan kung bakit ka natuklasan ay dapat na ang iyong itim na dragon ay pinagsama sa isang mataas na kalidad na kilya, at ang mababang antas ng invisibility orb ay hindi maaaring pagtakpan ang hininga. Tulad ng sinabi ng Black Dragon Saint, hindi niya maiwasang tumingin sa kanyang kamay at bumantong hininga, sa kasamaang palad, sa nakaraang labanan, ang aking Tian Kun ring ay nawasak, at wala na akong natitira para sa iyo. Gayunpaman, mayroon akong isang huling bagay. Nagningning ang mga mata ni Yezuan nang marinig niya ito. Anong antas ng Master ang Black Dragon Saint, ang kanyang regalo ay dapat na napakahusay. Ang huling bagay na ito ay ang aking bangkay. Sinabi ng Black Dragon Holy Envoy, na pagsama-sama ko rin ang napakaraming kaliskis ng dragon, kilya at dugo ng dragon na may mataas na kalidad. Bagamat hindi ko kayang makipagsabayan sa itim na dragon na sumisira sa mundo, ang kaliskis ng dragon sa katawan ko ay halos kapareho ng kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo. Kapag namatay ako, dapat mong paghiwalayin silang lahat. Batay, si Yezuan ay sumimangot. Ang Black Dragon Saint Envoy ay isang demon cultivator, hindi isang fairy beast, at ang kanyang mga bagay ay hindi maaaring pagsamahin sa mundo destroy Ghost Dragon. Gayunpaman, hindi niya ito direktang sinabi, kung tutuusin, ito ang kabaitan ng Black Dragon Holy Envoy. Bukod dito, bigyan mo ako ng Floating Shadow Spar, may gusto akong i-record at hayaan mong ibigay mo sa apprentice ko. Sabi ng Black Dragon Saint, ito ay mabuti. Hindi umimik si Yezuan, at direktang ipinagpalit ang pinakamataas na antas na Floating Shadow Spar na maaaring ipagpalit sa Immortal Level Devouring System. Pagkatapos ng pag-record ng Black Dragon Holy Envoy, ibinigay niya ito kay Yezuan at sinabing, ang pangalan ko ay Fengbihan, at isa ako sa siyam na Great Holy Envoys ng Black Dragon Sect. Ang apprentice na tinanggap ko lang ay tinatawag na Panhong. Gusto ko siyang sanayin para tulungan siyang maging Black Dragon Holy Envoy, parang imposible, sasamahan mo siya ng sparer. Senyor, gagawin ko talaga. Tumango si Yezuan. Sunod, tinuruan ng Black Dragon Holy Envoy si Yezuan kung paano hanapin si Panhong. Lumalabas na may nakatagong teleportation array sa malapit, na nangangailangan ng pinakamataas na kalidad na kilya upang mabuksan ito. At ang foothold ng nakatagong teleportation array na ito ay nasa Pan family. Pagkaraan ng isang araw, nahulog ang banal na envoy ng Black Dragon, at kinuha ni Yezuan ang kanyang katawan at pumunta sa hidden teleportation formation. Gayunpaman, sa bahaging ito ng kalsada, labis na kinabahan si Yezuan, dahil lagi siyang natatakot na matuklasan ng dalawang White Dragon Saints. Hindi, pinatay ng sugo ng itim na dragon si Cao Zining, kaya isang puting sugo na lang ang natitira. Buti na lang, false alarm lang.
Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Yezuan sa hidden teleportation formation na itinayo ng Black Dragon Holy Envoy, at pagkatapos ay gumamit ng synthetic kill para mag-teleport. Wow! Naka-on ang teleportation array. Ang teleportation array na ito ay maaaring magpadala ng mahabang distansya. Hanggat tumama ito sa lupa, malamang na hindi kailangang mag-alala si Yezuan tungkol dito. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa banal na mundo, isang teleportation formation ang biglang nagsimulang gumana. Nagsimula nang tumakbo ang teleportation array, bilasan mo, abisuhan kaagad ang Young Master. Ang teleportation formation na ito ay nasa ilalim ng Pan family. Bago pa makarating si Yezuan, sumugod na si Pan Hong. Nakabalik na si Master. Nagtaas ng kilay si Pan Hong. Pagkatapos, nakita niya ang isang figure na lumilitaw sa hanay ng teleportation. Ha! Hindi Master. Namangha si Pan Hong nang makita niya ang kakaibang binata na ito, at hindi maiwasang magtanong, sino ka? Ang taong lumitaw sa teleportation formation ay walang alinlangan na si Yezuan. Laminggalinga siya at natagpuan lamang niya ang isang maliit na matabang lalaki na mga 15 o 16 na taong gulang. Sa susunod na Yezuan, hinanap ko si Pan Hong. Sagot ni Yezuan. Ako si Pan Hong, paano mo nalaman ang tungkol sa teleportation formation na ito? Kinaikit ni Pan Hong ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, medyo nagulat si Yezuan. Ang maliit na taong ito ba ay si Pan Hong, ang disipulo ng Black Dragon Saint? Ibang-iba ito sa Pan Hong sa kanyang pantasya. Gayunpaman, ang lakas ng Pan Hong na ito ay napakalakas kaya hindi niya ito makita, at mas malakas ito kaysa sa sugo ng itim na dragon. Pinagkatiwalaan ako ng senior Fangbihan na pumunta sa bahay ni Pan para hanapin ka. Si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang kinuha ang lumulutang na shadow spore mula sa Qiankun Ring, pati na rin ang katawan ng itim na dragon na banal na sugo na si Fangbihan. Ito, natigilan si Pan Hong nang makita niya ang katawan ni Fangbihan. Master, patay na ba siya? Malubhang nasugatan si Senior Fangbihan ng kambal na banal na sugo ng White Dragon Hall, at sa wakas ay napinsala ng banal na dragon na liwanag ng paglilinis at pinatay ang puso ng dragon. Sinabi ni Yezuan ang kwento. Bastos! Galit na sambat ni Pan Hong, at kumalat ang hininga, at hindi makagalaw si Yezuan dahil sa pagsupil. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumagal siya. Sa oras na ito, natapos na niyang basahin ang floating shadow spore, pagkatapos ay tumingin kay Yezuan at nagtanong, hiniling sa akin ng aking master na ayusin ka, ngunit ang iyong itim na dragon ay wala sa antas ng isang tunay na monarch, talagang pinagsama ang 200 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon. Oo, tumango si Yezuan, ngunit hindi niya tinawag ang World Extinguishing Ghost Dragon, dahil natatakot siyang maakit muli ang White Dragon Saint Messenger. Sa oras na iyon, ang pamilya Pan ay kailangang magdusa sa sakuna. Sa floating shadow spore kanina lang, binanggit din ni Fangbihan ang puntong ito, kaya hindi na nagtanong pa si Pan Hong, kumuha na lang siya ng nakatagong extinction bead at itinapon kay Yezuan. Ang Hidden Destruction Orb na ito ang pinaka-advanced sa Black Dragon Cult. Gamit ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagtagas ng aura pagkatapos ng World Destruction Ghost Dragon. Pagkatapos, tinawag ni Yezuan ang World Extinguishing Ghost Dragon, at naramdaman ito ni Pan Hong. Hindi ka panipaniwala. Isa na akong 9th grade True King, at naka-fused lang ako ng 10 top grade na kaliskis ng dragon. Pakiramdam ni Pan Hong ay walang magawa. 10 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon ang pamantayan ng tunay na antas ng emperador. Kung makapasa si Pan Hong sa kaharian ng tunay na hari ng ika-9 na baitang, hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa kwalipikasyong ito. Sa orihinal, nakaramdam siya ng kaunting ilong ng toro, ngunit pagkatapos na makita ang mapangwasak na ghost dragon ni Yezuan, ang ilan ay nahihiya lamang. Sa harap ng halimaw tulad ng World Extinguishing Ghost Dragon, ang kanyang 10 sukat na henyo ay wala. Pagkatapos ng lahat, ang multo at dragon na sumisira sa mundo ay ang mga tunay na monarko. Kabanata 1883 Black Dragon Academy. Sabi ni Master, hayaan mo kaming pumunta sa Heilong Academy para sa karagdagang pag-aaral. Sa oras na ito, biglang nagsalita muli si Pan Hong. Black Dragon Academy, nasaan?
Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito, at hindi pa sinabi ni Feng Bihan sa kanya noon. Ang Black Dragon Academy ay ang lugar kung saan ang mga henyo ay nilinang sa loob ng Black Dragon Cult. Ang mga inirerekomenda lamang ang maaaring makapasok. Ang master ang orihinal na nagdala sa akin sa Black Dragon Academy noong gusto niyang bumalik. Pan Hong daw. Ang Black Dragon Academy na ito ay ang lugar kung saan ang Black Dragon Cult ay naglilinang ng mga henyo. Kung papasok ako dito, siguradong makakakuha ako ng maraming pinakamataas na kalidad na kaliskis at kilya ng dragon. Nag-isip sandali si Yezuan, at pagkatapos ay tumango. Naramdaman ni Pan Hong na hindi na dapat ipagpaliban pa ang usapin, kaya pagkatapos itong ipaliwanag, diretso siyang tumayo sa teleportation formation. Lumalabas na ang teleportation array na ito ay maaari ding direktang i-teleport sa Black Dragon Academy. Inakala ni Yezuan na siya ay tutuloy sa bahay ni Pan, ngunit hindi niya inaasahan na dumiretso siya sa isa sa mga pinakamahigpit na lugar sa Black Dragon Cult, at medyo natakot. Bago pa siya tuluyang mabigla, umaandar na muli ang teleportation formation, sa pagkakataong ito, ang destinasyon ay ang Black Dragon Academy. Wow! Sa loob ng Black Dragon Sect, sa Black Dragon Academy, bumalik na ang santo. Sa isang palasyo ng teleportasyon, biglang tumayo ang isang maputi ang buhok at magalang na tumingin sa teleportation formation. Ito ang pinaka-advanced na teleportation formation, na magagamit lamang ng Black Dragon Holy Envoy Feng Bihan. Gayunpaman, ang mga tao mula sa teleportation formation na ito sa pagkakataong ito ay hindi si Feng Bihan, ang banal na envoy ng Black Dragon, kundi dalawang binata. Tumigil ang matanda at tiningnan ito ng mabuti. Isang tunay na hari sa ikatlong ranggo, isang tunay na hari sa ikasyam na ranggo. Sino kayong dalawa? Tumingin ang matandang lalaki kina Pan Hong at Yezuan na nasa lupa. Nakita ko si Zhon Lao. Magalang na ikinumpas ni Pan Hong ang kanyang mga kamao, at sinabing, ako si Pan Hong, ang apprentice ng Feng Bihan, ang ikasyam na sugo ng Black Dragon Cult. Ito ang aking sertipiko ng rekomendasyon. Ang alagad ng banal na sugo. Nagliwanag ang mata ng matandang ito na nagngangalang Zhon Lao, at kinuha niya ang sertipiko ng rekomendasyon mula sa hangin. Ito ay talagang sulat kamay ni Feng Bihan. Sige, sumama ka sa akin. Tumango si Zhon Lao. Si Feng Bihan ay nakipag-usap sa kanya noon at tumanggap ng bagong apprentice. Gayunpaman, hindi niya alam na nahulog na ang Black Dragon Saint Envoy. Ang senior na ito ay tinatawag na Zhon Lao, at siya ay isang henyo na dalubhasa sa pagtanggap ng mga master. Habang nasa daan, nagpadala si Pan Hong ng voice transmission kay Yezuan, sa pagkakataong ito, ako lang ang may hawak ng certificate, kaya ako ang sumali sa Black Dragon Academy. Baka gusto mong pumasok bilang attendant ko. Pero makikipag-ugnayan ako kay Zhon Lao ngayon para makita kung kaya ko. Pasukin ka rin. Matapos itong marinig ni Yezuan, agad siyang tumango, okay. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhon Lao, na naglalakad sa harapan, ay biglang huminto at tumingin kay Yezuan ng may pagtataka. Napatingin si Zhon Lao kay Yezuan ng may pagtataka at nagtanong, mayroon ka bang itim na dragon na may 200 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon? Oo, tumango si Yezuan. Zhon Lao, siya ang apprentice na tinanggap pa lang ng master, sana mapatawad ako ni Zhon Lao, nagmamadaling sabi ni Pan Hong. Bahagyang tumango si Zhon Lao at sinabing, kung ganoon ang kaso, walang problema. Kung alam ng Palace Master na may mga ganoong talento na pumapasok sa paaralan, siya ay magiging napakasaya. Mukhang walang problema si Yezuan. Kaya lang, napakababa ng kanyang kaharian. Kung malantad ang kanyang kakayahan, maaaring maraming problema. Halimbawa, pulang mata. Medyo malaki pa rin ang posisyon ni Zhon Lao, at direktang tinulungan niya si Yezuan na matanggap sa Black Dragon Academy. Pagkatapos mong makapasok sa Black Dragon Academy, dapat kang matutong maging low profile. Kung tutuusin, napakaraming mga henyo dito, at sino mang lalabas ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Bagamat pumapasok ka sa labas ng palasyo sa ngayon, hindi ka makakaasa sa iyong sarili na inirekomenda ng banal na envoy. Kung papasok ka, magagamit mo ang iyong kapangyarihan para linlangan ang mga tao. Sinabi ni Zhon Lao kina Yezuan at Pan Hong.
Oo, Zhang Lao. Parehong tumanggo sina Ye Zuan at Pan Hong. Sa katunayan, ang Black Dragon Academy na ito ay hindi maarak. Kahit na ito ay isang panlabas na palasyo lamang, maraming mga Panginoon ng tunay na emperador. Kapag ang kanilang lakas ay pumasok, sila ay tulad ng ilalim. Black Dragon Academy, maaari kang makatanggap ng mga mapagkukunan ng pagsasanay isang beses sa isang taon, at ibinibigay ang mga ito ayon sa iyong mga kwalifikasyon. Pagkatapos magsalita ni Zhang Lao, hindi niya maiwasang tumingin kay Pan Hong at sinabing, "Ikaw, ang tunay na hari ng ikasyam na baitang, ay pinagsama ang 10 kaliskis ng dragon sa pinakamataas na baitang, na 2 antas na mas mataas kaysa sa pamantayan. Bilang karagdagan, ikaw ay apprentice ng banal na envoy, kaya inirekomenda niya siya. Ang sinumang papasok ay makakakuha ng triple ng mga mapagkukunan. Tungkol kay Ye Zuan, ang iyong itim na dragon ay nakapag-fuse ng 200 top grade na kaliskis ng dragon, at ito ay nasa kaharian lamang ng isang tunay na monarch, 5 antas na mas mataas kaysa sa pamantayan, at ang multiplier ng iyong mga mapagkukunan ng pagsasanay ay higit pa kaysa sa Pan Hong. Para sa cultivation resources, talagang hindi kailangan ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bilis ng pag-upgrade ay limitado. Gayunpaman, maaaring gamitin ang Luo-Luo at Heijiao, at kapag nakipagtulungan sila sa lugar ng pagtatanim, ang kaharian ng dalawa ay malamang na lumubog. Zhang Lao, paano ipinamamahagi ang pinakamataas na antas ng kaliskis at kilya ng dragon? Tanong ni Ye Zuan. Wala talagang regularity sa distribution ng mga ito. I estimate na makakatanggap ka ng Dragon Source every year. Sumagot si Zhang Lao, isang piraso ng Dragon Source, kabilang ang 10 top-grade kaliskis ng dragon, isang top-grade kill at isang bote ng top-grade na dugo ng dragon. Kung sila ay pinagsama-sama, ang pagpapabuti ay magiging mas mahusay kaysa sa isang solong pagsasanib, ngunit ang dugo ng dragon ay medyo bihira. Kaya hindi ito kumalat. Nakikita ko, bahagyang tumanggo si Ye Zuan. Gayunpaman, ang halaga ng Dragon Origin ay medyo maliit bawat taon. Kung bibilangin mo ito, 30 piraso lamang ito ng pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon. Mukhang kailangan pang maghanap ng ibang paraan. Matanda Zon, maaari mo bang makuha ang Long Yuan sa ibang mga lugar? Tanong muli ni Ye Zuan. Oo, maraming lugar sa Black Dragon Academy kung saan makakakuha ka ng Dragon Origin, tulad ng Black Dragon Pagoda. Kung makapasok ka sa unang palapag ng True Monarch Realm mo, makakakuha ka ng isang Dragon Origin, at makakakuha ka ng 2 Dragon Origin sa second floor. At iba pa, ipinaliwanag ni Zhang Lao, gayunpaman, ang Black Dragon Pagoda ay magbabago ayon sa kaharian ng bawat tao. Gayunpaman, ang unang palapag ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa iyo, at ang ikalawang palapag ay 2 kaharian na mas mataas. Kung ikaw ay makapasok sa susunod na malaking kaharian, pagkatapos ay ang mga layer ng Black Dragon Tower ay mare-refresh. Matapos pakinggan ito, medyo pamilyar si Ye Zuan, naging katulad ito ng Trial Tower. Tinatansya niya na makakakuha siya ng maraming Dragon Origin dito, at pagkatapos ay pagbutihin ang kanyang lakas. Sige, basahin mo yung manual na binigay ko sa iyo kanina para sa ibang bagay. Kung nahihirapan ka, pwede kang lumapit sa akin. Pagkatapos magsalita ni Zhang Lao, umalis agad siya. Inilaan na rin ang mga tirahan ni Ye Zuan at Pan Hong, kaya nagpasya silang bumalik at tingnan muna. Ye Zuan, hindi alam ni Zhang Lao na bumagsak ang Master, ngunit ang Master ay may Jade Card ng buhay sa Black Dragon Sect. Kapag namatay siya, ang Jade Card of Life ay direktang madudurog. I guess ang mga senior leaders ng Black Dragon Sect ay galit na. Nagpadala si Pan Hong ng voice transmission kay Ye Zuan, sa Black Dragon Academy. Mayroon talagang 9 na linya, bawat isa sa 9 na dakilang banal na sugo, at maraming pamilyang Heilong sa ilalim ng kanyang pamumuno na sumusuporta sa kanya. Ngayong patay na ang Master, tinatansya na ang pamilyang sumuporta sa kanya noon ay pupunta lang sa iba. Kabanata 1884, Black Dragon Tower. Ito rin ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Maaari lamang tayong maging mas malakas at maipagiganti siya. Napabuntong hininga si Ye Zuan. Oo, ngunit bagamat ang Panginoon ay isang banal na sugo, may isa pang banal na sugo na kalaban niya. Kailangan nating mag-ingat.
Ang banal na mensahero na iyon ay tinatawag na Shudong. Natatakot ako na ito ay darating sa atin upang guluhin. Pagkatapos magsalita ni Pan Hong, hindi niya maiwasang tumingin sa paligid at sinabing, kaya iminumungkahi ko na huwag kang lumabas at magsanay sa pag-iisa. Kung nahihirapan ka, pumunta kay Zhonglao. Malinaw. Tumango si Ye Zuan. Pagkatapos, bumalik si Pan Hong sa kanyang tirahan mag-isa. Kakapasok lang niya sa Black Dragon Academy. Sa katunayan, maaari niyang matanggap ang Long Yuan, ngunit siya ay apprentice ni Feng Bihan, kaya hindi niya minamaliit ang mga bagay na ito. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay umatras at magtanim. Para kay Ye Zuan, ngunit wala siyang pera, natural siyang pumunta muna para kumuha ng kopya ng Long Yuan. Isang dragon source, kabilang ang 10 pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon, isang mataas na kalidad na kilya at isang bote ng pinakamataas na kalidad na dugo ng dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Ye Zuan ng isang kopya. Sa isang pinagmulan ng dragon, hindi ko alam kung gaano kalaki ang maaaring pagbutihin ng World Extinguishing Ghost Dragon. Direktang itinapon ni Ye Zuan ang Long Yuan na ito sa lugar ng pagtatanim. Nakakalungkot lang na sa yugtong ito, 100 piraso ng top quality kills ang kailangan, at ang isang piraso ng Dragon Source ay katumbas lamang ng 3 piraso. Gayunpaman, pinalakas ng isang kopya ng Dragon Origin ang World Extinguishing Ghost Dragon ng 5%. Dapat mong malaman na kung ang lahat ng mga ito ay mga top quality na kilya, ito ay magiging 3% lamang sa pinakamaraming. Ito na yata ang epekto ng 3 klase ng fusion and matching. Ngayong naubos na ang Long Yuan at puno na ang cultivation resources, kailangan mo pa ring lumabas at kumita ng iyong sarili. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Siya ay isang henyo sa ikalimang baitang, ibig sabihin, 5 antas na mas mataas kaysa sa pamantayan, kaya makakakuha siya ng 5 beses ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Bilang karagdagan, ito ay inirerekomenda ng Black Dragon Holy Envoy at Triple, upang makatanggap siya ng 8 beses ng mga mapagkukunan bawat taon. Nakakalungkot na kahit gaano pa karami ang cultivation resources ngayon, hindi masyadong kaakit-akit si Ye Zuan. Pagkatapos umalis sa residence, naglakad si Ye Zuan patungo sa Black Dragon Pagoda. Maraming tao ang nakaturo sa kanya sa daan, iniisip na alam na niya ang kanyang pagkatao. Si Pan Hong ay isang henyo sa pangalawang ranggo, ngunit siya ay isang henyo sa ikalimang ranggo. Hindi, ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isang rank 5 henyo. Dapat mong malaman na mayroong maraming mga henyo sa ikalimang baitang sa Black Dragon Sect, at ang kanilang mga huling tagumpay ay hindi bababa sa 100,000 scale henyo, at kahit milyon-milyong mga scale henyo. Sa mga halimbawang ito, hanggat walang aksidente, si Ye Zuan ay magiging isang henyo sa antas na ito maaga o huli. Hindi nagtagal, dumating si Ye Zuan sa Black Dragon Pagoda. Sa aking lakas, kahit na hindi ako sumanib sa World Extinguishing Ghost Dragon, hindi dapat maging problema ang tumama sa ika-10 palapag o higit pa, di ba? Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Magkapareho ang kalikasan ng Black Dragon Tower at Trial Tower, ngunit hindi pinapayagang ipatawag ang mga alagang hayop sa Trial Tower. Ewan ko lang kung may ganitong restriction itong Black Dragon Pagoda. Sa ngayon, kakapasok lang ni Ye Zuan. Ang Black Dragon Pagoda na ito ay isang napakalakas na magic weapon. Iba-iba ang pagpasok ng lahat. Kapag pumasok si Ye Zuan sa unang palapag ng Black Dragon Pagoda, haharapin niya ang isang kalaban na may mas mataas na kaharian. Bukod dito, ang mga kalaban na ito ay pawang mga itim na dragon. It turned out to be all black dragons. This is simply a blessing to me. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Wow! Bago pa siya makapag-react, napatay ang itim na dragon sa harap, at itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang isang espada, agad na pinatay ang kalaban. Bagamat si Ye Zuan ay isang 3rd grade true monarch lang, ang kanyang combat power ay nasa half-step true king level na, at napakadaling pumatay ng 4th grade true monarch black dragon sa ilang segundo. Gayunpaman, hindi naging kampante si Ye Zuan tungkol dito. Sa kanyang sorpresa, maaaring lumitaw ang Megatron sa Black Dragon Tower na ito. Sok sok sok, ngumisi si Ye Zuan, sa kasong ito, sa tulong ng Profound God Battle Armor, ang kanyang lakas ay hindi mapapantayan.
Unang palapag, dumaan. Ikalawang palapag, dumaan. Sa third floor, instant pass pa. Ang bilis ng paglusot ni Ye Zuan ay napakabilis. Sa labas ng Black Dragon Pagoda, maraming tao ang nagtipon, at nakikita nila ang mga labanan sa loob ng Black Dragon Pagoda. Sa huli, ang mga taong ito ay nakatuon lahat kay Ye Zuan. Para makalaban ng napakaraming level, napakalakas ng taong ito, tama ba? Mukhang tao lang siya, at hindi pa siya sumanib sa Multong Dragon. Hindi ko alam kung bakit ang lakas niya. Hindi mo alam, nabalitaan ko na siya ay nirekomende ng ika-9 na santo at siya ay apprentice ng ika-9 na santo. Ano, ang alagad ng santo? Hindi katakatakang napakalakas nito. Kung hahayaan mo siyang pagsamahin ang mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, hindi ba mas malakas? Hindi ko alam kung bakit hindi ito nag-fuse. Iyon ay dahil siya ay isang beast trainer, at ang itim na dragon na kanyang nasakop ay isang ika-7 ranggo na tunay na monarko, ngunit siya ay nakapag-fuse na ng 200 pinakamataas na antas na kaliskis ng dragon, na umabot sa pamantayan ng isang kalahating hakbang na tunay na kagalang-galang, at siya ay isang henyo sa ika-5 ranggo. Ano, isang henyo sa ika-5 baitang, paano ito posible? I didn't expect it to be a rank 5 genius. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Sa labas ng Black Dragon Pagoda, hindi mabilang na mga henyo ng Black Dragon Sect ang nagbubuntong hininga. Sa isang kisap mata, narating na ni Ye Zuan ang ika-7 palapag, at aakyat pa rin siya. Ang ika-8 palapag, ang ika-9 na palapag, ang ika-10 palapag. Gamit ang Profound God Battle Armor, naabot ni Ye Zuan ang ika-10 palapag sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Hindi lamang iyon, ang kanyang pag-atake ay nagpapataas din ng mga hayop, at tinansya niya na ang kanyang limitasyon ay dapat na nasa ika-13 antas. Gayunpaman, hindi ito ang punto. Ang punto ay hindi pa lumilitaw ang matandang puno, ang unggoy na nakakabasag ng Diyos at ang Multo Dragon. Hindi nagtagal, tumama siya sa ika-13 palapag, ngunit sa pagkakataong ito ay isang mahirap na tagumpay. Nakarating na tayo sa ika-13 palapag. Ang susunod na palapag ay 14 na kaharian na mas mataas kaysa sa akin. Ang ika-8 ranggo at kalahating hakbang na tunay na hari ay tila kailangang hayaan ang mapangwasak sa daigdig na Ghost Dragon na umakyat. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Sa kasalukuyang lakas ng World Extinguishing Ghost Dragon, kahit na hindi ito sumanib kay Ye Zuan, madali nitong matalo ang ika-14 na palapag. Pagkatapos ng lahat, ito ay 4 na kaharian na mas mataas kaysa kay Ye Zuan. Sa wakas ay nakita ng mga henyo sa labas ng Black Dragon Pagoda ang Diyos ng World Extinguishing Ghost Dragon. Napatingin sila sa katawan ng dragon ng Multong Dragon na sumisira sa mundo at hindi nila maiwasang ibuka ang kanilang mga bibig. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng gayong dominanteng itim na dragon. Sa isang suntok, agad niyang napatay ang bantay na si Black Dragon sa ika-14 na palapag. Gayunpaman, ang lakas ng World Extinguishing Ghost Dragon ay malayo dito. Nalampasan na niya ang pagsubok at direktang pinatay ang ika-20 palapag. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga masters ng 9th rank True King. Kung dati, hindi niya malalampasan ang level na ito, pero ngayon ay napakaraming kaliskis ng dragon na nakakasira ng mundo ang kanyang naisama, dagdag pa ang kalaban ay isang itim na dragon, kasama ang Megatron sa paligid. Ano ang hindi matatalo ng Multong Dragon na sumisira sa mundo? Pinapatay ng apoy si He Longbo. Gumagawa na ngayon ng mabilisang pag-aayos si Ye Zuan. Sa malaking bibig, direkta niyang pinapatay ang kalaban. Level 20, Clearance. Sa pinagsamang estado, maaari mong agad na patayin ang bantay sa ika-20 palapag na itim na dragon nang hindi ginagamit ang estado ng pagpatay. Kung sumambulat ka ng buong lakas, maaaring maabot mo ang ika-25 palapag. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Kabanata 1885 Dragon Soul. Naglaro si Ye Zuan mula sa unang palapag hanggang ika-20 palapag, at ang mga gantimpala na nakuha niya ay patuloy na pinapatong, ibig sabihin, nakakuha na siya ng 210 kopya ng Dragon Origin. Sa ngayon, kailangan lang niya ng higit sa 10 kopya ng Long Yuan para makasulong sa susunod na yugto, 210 kopya, na higit pa sa sapat. Gayunpaman, nasa proseso pa rin siya ng paglusot, kaya hindi niya natanggap ang Long Yuan.
21 palapag, magpatuloy. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at umakyat sa hagdan ng 21 palapag. Mula sa antas na ito, kailangan niyang laruin ang antas ng trump card. Pagpatay kay Mark, 10 putok. Sa pagtungtong sa ika-21 palapag at nakita si Yezuan, na isang gatekeeper sa ika-21 palapag, 10 nakamamatay na mga ukit ang direktang pumutok, na nagpapataas ng kapangyarihan ng 20 beses. Sa orihinal, mayroon lamang siyang 5 pagkakataon na pumatay at mag-ukit, ngunit ang Black Dragon Pagoda na ito ay kakaiba. Ang pagpatay sa mga itim na dragon na ito na nagbabantay sa gate ay magkakaroon din ng killing intent points, kaya ang kanyang killing engraving ay nadagdagan sa 10 noong siya ay nasa ika-20 palapag. Si Yezuan, na nadagdagan ang kanyang lakas ng 20 beses, ay pinatay pa rin ang itim na dragon na nasa ika-21 palapag, at pagkatapos ay tumuntong sa ika-22 palapag. Sa 22 palapag, 20 beses pa rin ang pagsabog. Ang 23 palapag ay 20 beses pa rin. 24 na palapag, 20 beses. Gayunpaman, sa ika-25 palapag, magiging mahirap na patayin ang itim na dragon ng gatekeeper na may 20 beses na pagsabog. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan, na pinagsama, ay isang ranggo ng 7 tunay na monarko, at ang bantay pinto na itim na dragon sa 25 palapag ay ganap na 25 antas na mas mataas kaysa sa kanya, na umaabot sa isang ranggo na 5 tunay na monarko. Bukod dito, naabot na nito ang limitasyon ng pagsupil sa mapa ng mga hayop. Bagamat kayang talunin ang laban na ito, tinatayang hindi ito magiging napakadali. Pagkatapos ng isang malaking labanan, pinatay pa rin ni Yezuan ang itim na dragon sa ika-25 palapag at nilinis ang ika-25 palapag. Sa ngayon, ang kanyang Dragon Origin Reward ay na-superimpose sa higit sa 300 kopya. At sa labas ng Black Dragon Pagoda, ang grupo ng mga henyo mula sa labas ng gobyerno ay hindi makapagsalita sa gulat. 2. Grabe, talaga, para makalampas sa 25th floor, super evildor talaga. Ang henyo sa ika-5 baitang ay talagang isang henyo sa ika-5 baitang. Dapat mong malaman na ang Black Dragon Pagoda ng ating panlabas na palasyo ay may pinakamarami lamang na 30 palapag. Sa ngayon, wala pang nakakatalo nito. Pagpasok pa lang niya, tumama siya sa ika-25 palapag, na talagang nakakatakot. Naaalala ko na ang unang araw ng ating Black Dragon Academy ay si Duan Muxinghe. At ang pinakamataas na record ay 27 palapag lamang, tama ba? Oo, si Senior Brother Duan Muxinghe ay isa ring henyo sa ika-5 baitang, at isa na siyang million-scale genius, talagang kamangha-mangha. Ang mga henyong ito mula sa panlabas na palasyo ay maaari lamang magsama ng 100 piraso sa pinakamaraming, dahil kung sila ay lumampas sa 100 piraso, maaari silang mag-apply para sa promosyon sa panloob na palasyo. Gayunpaman, ang world-destroying Ghost Dragon ni Yezuan ay mayroong higit sa 200 pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon, na higit sa kanila. Sa sandaling ito, tinalikuran na ni Yezuan ang hamon ng Black Dragon Pagoda at naglakad pababa. Napatingin ang lahat sa kanyang walang pakialam na mukha, at wala silang lakas ng loob na lapitan siya. Kung tutuusin, kakaiba ang ugali ng ganitong henyo. Kung nagalit siya sa kanya, huwag mo nang isipin iyon sa hinaharap. Sinadya din ito ni Yezuan, baka ang mga langaw na ito ay dumating. Pagkatapos niyang lisanin ang Black Dragon Pagoda, diretso siyang tumanggap ng kanyang reward, sa kabuuan ay 325 Dragon Origin. Bukod dito, ay refresh ng record ng Black Dragon Pagoda ang bilang ng mga Dragon Source na matatanggap ng level na ito bawat taon. Sa orihinal, isang kopya lang ng Long Yuan ang matatanggap ni Yezuan bawat taon, ngunit ngayon ay tumaas na ito sa 325 na kopya. Kaya lang maghintay si Yezuan ng wala pang 1 taon. Higit pa rito, ibinigay sa kanya ng 1 taon, maaari niyang masira ang 12 ng beses, sapat na upang maabot ang tunay na kagalang-galang. Matapos matanggap ang 325 pinagmulan ng dragon, mabilis na bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan at hinayaan ang mapanirang mundo na Ghost Dragon na pagsamahin ang mga pinagmulan ng dragon na ito. Ang isang Dragon Source ay naglalaman ng 10 pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon,
isang pinakamataas na kalidad na kilya at isang bote ng pinakamataas na kalidad na dugo ng dragon. Matapos isama ng World Extinguishing Ghost Dragon ang mga source ng dragon na ito, ang pagtaas ay direktang nadagdagan sa 15 beses. Gayunpaman, pagkatapos ng pagtaas sa 15 beses, ang antas ng pagtaas ay hindi makikita, ngunit ang pagtaas ay nananatiling pareho. Ang bilis ng pagsasanib ng World-Destroying Ghost Dragon, kasama ang planting space, ay sadyang napakalakas. Ang kasalukuyang World-Destroying Ghost Dragon ay sa wakas ay umabot na sa antas ng isang top-grade na henyo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Sa Black Dragon Academy, ang pinakamataas na baitang Wanlin ay ang pamantayan ng isang half-step true emperor, at ang mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon ay nakumpleto na sa totoong Monarch Realm. Gayunpaman, upang maisama ang napakaraming mapagkukunan ng dragon, tumagal ng maraming oras upang sirain ang Ghost Dragon. Sa labas, sa katunayan, 10 araw na ang lumipas. Sa nakalipas na 10 araw, ang kaharian ni Ye Zuan ay tumaas hanggang sa ika-5 baitang tunay na monarko, at ang mapangwasak sa daigdig na Ghost Dragon ay ang ika-9 na baitang tunay na monarko. Gayunpaman, nang si Ye Zuan ay magpapatuloy na sa paghamon sa Black Dragon Pagoda ng Outer Mansion, biglang dumating si Pan Hong sa sound transmission. Ye Zuan, maginhawa na ba? Ngayon, sabi ni Pan Hong. Anong meron? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Nang makita ang echo ni Ye Zuan, agad na sumugod si Pan Hong sa mansyon ni Ye Zuan. May mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Pumasok si Pan Hong at sinabing, nabalitaan ko na ibinagsak mo ang Black Dragon Tower sa ika-25 palapag kanina. Mabuti, tumango si Ye Zuan at sinabing, ito ang balita 10 araw na ang nakalipas. Ang Pan Hong ay umaatres sa mga araw na ito, at normal lang na malaman. Nahulog na ang Master, at ngayon ay alam na rin ng Black Dragon Cult ang tungkol sa bagay na ito. May dumating para magtanong sa akin noon, kaya bakante ang posisyon ng ika-9 na sugo ng itim na dragon. Tumigil sandali si Pan Hong, at pagkatapos ay nagpatuloy, noon, sinabi sa akin ng Master na patuloy na manahin ang ika-9 na itim na dragon na banal na sugo. Ngunit sa aking kasalukuyang sitwasyon, natatakot ako na mahirap pasanin ang mabigat na responsibilidad. Nang marinig ito, medyo naunawaan ni Ye Zuan ang gustong sabihin ni Pan Hong. Isa lamang akong henyo sa pangalawang ranggo, ngunit ikaw ay isang henyo sa ika-5 ranggo, at isiniwalat ko sa publiko na isa ka ring deputy apprentice. Sa iyong mga kwalipikasyon, malaki ang tsansa na maging ika-9 na santo, sabi ni Pan Hong. Oo naman, gusto ni Pan Hong na siya ang maging ika-9 na sugo ng Black Dragon Sect. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon at naging ika-9 na santo ng Black Dragon Sect. Isang system prompt ang biglang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Bagamat ayaw ni Ye Zuan na maging ika-9 na santo, ngunit dahil lumabas ang misyon, hindi niya ito maaaring tanggihan. Pero, isa na akong tunay na monarko ngayon, sobra na. Sabi ni Ye Zuan, ang Black Dragon Holy Envoy ay palaging tumitingin sa mga kwalipikasyon, hindi sa mga kaharian. Hanggat maaari kang makapasa sa Black Dragon Stream at makuha ang mana ng Black Dragon, kung gayon ikaw ang ika-9 na banal na envoy. Pan Hong daw, Black Dragon Stream. Matapos marinig ang pangalan, hindi napigilan ni Ye Zuan na magtanong, hilong dyan, anong lugar ito? Ang Black Dragon Stream ay ang lugar kung saan nahulog ang itim na dragon na sumisira sa mundo. Nandoon ang kaluluwa ng dragon ng itim na dragon na sumisira sa mundo. Hanggat makukuha mo ang kaluluwa ng dragon, maaari kang maging banal na sugo ng itim na dragon. Ipinaliwanag ni Pan Hong, nakuha rin ni Master ang kaluluwa ng dragon, ngunit pagkatapos niyang mamatay, nawala ang kaluluwa ng dragon. May dragon soul ba? Tumaas ang kilay ni Ye Zuan. Ang sukat ng dragon, kilya, at dugo ng dragon ay 3 uri ng kombinasyong pagsasanib. Ang epekto ay magiging mas mahusay kaysa sa isang solong isa. Kung mayroong isa pang kaluluwa ng dragon, ang epekto ay tiyak na magiging napakahusay. Nang marinig ito, naantig si Ye Zuan. Kabanata 1886, ang ika-27 palapag. Ang aura ng World Extinguishing Ghost Dragon ay halos kapareho ng sa World Extinguishing Black Dragon. Hindi dapat maging problema ang pagkuha ng mana ng Black Dragon, ngunit sa ngayon,
ang pinakamahirap na bagay ay ang kanyang kaharian. Sa pagtingin sa maalalahang tingin ni Yesuan, muling sinabi ni Pan Hong, bago itinatag ng aking Panginoon ang alyansa ng Fengmeng sa ilalim ng pamumuno ng 3 dakilang pamilya, ngunit pagkatapos ng balita ng pagbagsak ng Panginoon, may 2 dakilang pamilya na tumalikod sa utos ng iba pang mga banal na itim na dragon. Mayroon na lamang isang tahanan na natitira. May kinalaman ba ito sa mga marangal na pamilyang ito kung gusto mong maging holy envoy ng Black Dragon? Tanong ni Yesuan. Guro ay bumagsak, at ang aking background ay hindi sapat na malalim. Kung wala ang suporta ng mga aristokratikong pamilyang ito, alinman sa cultivation resources o Longyuan ay hindi magiging sapat. Napabuntong hininga si Pan Hong. Nakikita ko, naiintindihan ni Yesuan, bagamat 2 maharlikang pamilya ang nawala, mayroon pa ring isang aristokratikong pamilya ang natitira, na hindi naman masama. Sa pamamagitan ng mga cultivation resources na ito at Longyuan, ang lakas ni Yesuan ay maaaring mapabuti ng walang hanggan. Sa kasong ito, susubukan ko ang aking makakaya. Tumango si Yesuan. Siyempre, kung walang random na gawain, maaaring hindi siya pumayag. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Pagkaraang pumayag ni Yesuan, biglang tumanggap ng tawag si Pan Hong, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Anong mali? Tanong ni Yesuan. Ang huling aristokratikong pamilya ay nawala na rin, at ngayon ay nag-iisa na tayo. Sinabi ni Pan Hong ang isang balita na nagpalamig kay Yesuan. Noong una, inakala ni Yesuan na mayroon pa ring umaatres, ngunit ngayon ay tila wala na si Mao. Talagang binibigyan ako nito ng problema. Walang magawa si Yesuan. Kung ganoon ang kaso, kailangan niyang kumita ng mag-isa. Ang Black Dragon Pagoda ay kasalukuyang nakabatay sa aking tunay na antas ng monarch. Kung ako ay makalusot sa half-step True King, maaari ko itong i-refresh, at ang mga gantimpala ay magiging higit pa. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yesuan. Sa oras na ito, isa pa lang siyang totoong hari sa ika-5 baitang, at aabutin ng halos 1 buwan bago ma-promote sa isang half-step True King. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay maaari siyang magsanay ng may kapayapaan ng isip. Wala pang 1 buwan, nakalusot na si Yesuan mula sa ika-5 ranggo na True Monarch hanggang sa first rank at half-step na True King, at ang World Extinguishing Ghost Dragon ay na-promote din sa 5th rank at half-step True King. Ngayon, maaari na niyang ipagpatuloy ang paghamon sa Black Dragon Tower. Narinig ko na ang half-step na True King level ay hinamon ang Black Dragon Tower, na 3 beses ang level ng True Monarch. Kung maabot ko ang 25th floor, makakakuha ako ng halos 1,000 kopya ng Dragon Origin. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ang isang kopya ng Dragon Origin ay katumbas ng 30 piraso ng pinakamataas na kalidad na kaliskis ng Dragon, at ang 1,000 kopya ay 30,000 piraso. Imposibleng gumamit ng ganoon karami ang mga henyo ng panlabas na palasyo. Gayunpaman, ang kanilang pagsasanib ng Dragon Origin ay karaniwang mabibigo, at ang mga mabibigo ay mauubos, kaya napakaraming pabuya ng Dragon Origin. Ngunit ang walang nakakaalam ay ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isa ng henyo ng 10,000 kaliskis, at ang kakayahan na ito ay nadurudge na ang sinumang henyo sa Black Dragon Academy, kahit ang Black Dragon Saint Envoy ay hindi maihahambing. Sa sandaling ito, dumating si Yesuan sa Black Dragon Pagoda. Matapos makapasok sa half-step True Queen, mas may tiwala siya sa sarili niyang lakas. Sa pagkakataong ito, maaaring maabot niya ang ika-26 o ika-27 palapag. Dapat mong malaman na kahit na ang unang henyo sa kasaysayan ng Black Dragon Academy ay umabot lamang sa ika-27 palapag noong siya ay nasa Weifu. Hindi nagtagal, dumating muli si Yesuan sa Black Dragon Pagoda. Sa oras na ito, maraming mga henyo mula sa Black Dragon Foreign Palace ang naghahaman, ngunit hindi ito nakaapekto kay Yesuan. Muling pumasok si Yesuan sa Black Dragon Pagoda. Ang unang palapag, ang ika-10 palapag, ang ika-20 palapag, ang ika-25 palapag. Ang mga antas na ito ay hindi huminto kay Yesuan kahit kaunti. Matapos ang pagsasanib ng mga pinagmulan ng dragon na iyon, ang mga ghost dragon na sumisira sa mundo ay mas malakas kaysa dati, at ang ika-25 palapag, na orihinal na mahirap manalo, ay madaling naipasa.
Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay ang ika-26 na palapag. Tingnan mo, ang henyong ika-5 baitang ay hinamon ang 26 na palapag. I remember the last time na napadpad siya sa 26th floor. Hindi ko alam kung makakapasa siya this time. Talagang, pagkatapos ng lahat, siya talaga ang nakalusot sa half-step through king sa loob ng isang buwan, at dapat ay magtatakda siya ng bagong record. Simulan na natin. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, nagsanib si Yezuan at ang World Extinguishing Ghost Dragon, at sa parehong oras, handa na si Megatron. Ang mapa ng lahat ng hayop, bayan. Sa isang iglap, ang 9th rank True Emperor level Black Dragon na ito ay nawala ng 70% ng kanyang combat power, na naiwan lamang ng 30%. Papatayin si Mark. Mata ng assassination. Pinapatay ng apoy si Hei Longbow. Agad na binuksan ni Yezuan ang apoy, umiwas sa likod ng kalaban, at ibinuka ang kanyang bibig. Isang nakakapasong hininga ng dragon ang direktang nag-spray sa likod ng itim na dragon, na agad na tumusok sa katawan nito. Spike. Ika-26 na palapag, dumaan. Ngayon, isang level na siya sa record. Tinatansya ni Yezuan na dapat niyang labanan ang ika-27 palapag, ngunit maaaring ito ay isang mahirap na labanan. Pero hindi mahalaga. Tutal, nakarating na siya sa ika-26 na palapag. Kahit na mabaygo ang sahig na ito, basta't bumalik siya at sumanib sa Longyuan, tiyak na papasa siya. Sa oras na iyon, hindi magiging problema ang ika-30 palapag ng Outer Palace. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ika-27 palapag, ngunit sa pagkakataong ito, sa labas ng Black Dragon Pagoda, maraming mga masters ang natipon na. Kabilang sa mga ito, mayroong mataas na antas na mga figure mula sa Black Dragon Cult. Sa pagkakataong ito, nagbalik si Feng Bihan ng isang Super Sid. Sabi mo, maaari ba niyang linisin ang ika-27 palapag? Sa kalangitan sa itaas ng Black Dragon Tower, isang mahabang buhok na lalaki ang hindi maiwasang magtanong sa ilang tao sa tabi niya. I guess, hindi. Palagay ko hindi rin. Ang record na ito ay iniwan ni Duan Moshinghe. Paano ito madaling masira? At saka, si Duan Moshinghe ang unang henyo simula nang itatag ang aking Black Dragon Academy. Maraming mga henyo sa 5th rank na mahirap ikumpara sa kanya. Hindi dapat kayanin ng binatang ito. Ang mga tao sa likod ng mahabang buhok na lalaki ay umiling, wala ni isa sa kanila ang umaasa. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na mali ang pagkakaintindi mo. Ang itim na dragon na ito ay pinagsama sa pinakamataas na antas ng Invisibility Orb. Kahit na hindi mo masasabi kung ilang pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon ang kanyang pinagsama. Tumawa ang mahabang buhok. Ano ang ibig sabihin ng Vice Cult Master? Posible ba na ngayong buwan, marami na siyang pinagsama-samang kaliskis ng dragon na may mataas na kalidad? Hindi makapaniwala ang mga tao. Ito ay tumatagal ng maraming oras para sa isang henyo sa panlabas na palasyo upang pagsamahin ang isang pinakamataas na kalidad na sukat ng dragon, at ang unit ay kinakalkula sa mga taon. At pumasok si Yezuan sa Black Dragon Academy sa loob lamang ng isang buwan, at pagkatapos ay sumanib muli na medyo hindi ka panipaniwala. Dapat mong malaman na si Yezuan ay isang half-step true king lang ngayon, at kung sino man ang lalabas, ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa kanya. Mas mataas ang aking kaharian kaysa sa iyo, kaya naramdaman ko ang isa o dalawa. Sa tansya ko, ang pinakamagandang kaliskis ng dragon na pinagsama sa batang ito ay lumampas sa 1,000. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok. Imposible, imposible, imposible. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa likod niya ay sumigaw ng 3 salita ng sabay-sabay. Half-step true king, pinagsama sa 1,000 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon, imposible ito. Dapat mong malaman na ang 1,000 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon ay ang pamantayan ng tunay na kagalang-galang na antas. Kapag naabot mo ang 1,000 pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon sa oras ng o bago ang 9th rank True Venerable, maaari kang makapasok sa Black Dragon Academy. Kabanata 1887 Shumeng. Akala ko rank 5 genius lang siya noong nasa kaharian siya ng mga tunay na monarch. Hindi ko akalain na pagkatapos na makalusot sa half-step true king, ma-maintain pa niya ito. It was beyond my expectation. Tumawa ang mahabang buhok.
Sa pagsasalita tungkol dito, hindi niya maiwasang isipin si Duanmo Xinghe, ang unang henyo ng Black Dragon Academy. Nagsimula si Duanmo Xinghe bilang isang rank 5 genius, ngunit nang umunlad ang kanyang kaharian, nagsimula siyang bumaba na hindi maiiwasan. Gayunpaman, bihira para kay Ye Zuan na mapanatili ito. Habang nag-uusap sila, natapos na ang labanan sa Black Dragon Pagoda, at nagtagumpay si Ye Zuan ng may kahirapan. Ika-27 palapag, Customs Clearance. Maliwanag, talagang nakalusot siya sa ika-27 antas. Ito ang tala na iniwan ni Senior Brother Duanmo. Ang talino niya ay talagang maihahambing sa kakayahan ni Senior Brother Duanmo. Nakakatakot. Tingnan mo, nandito ang Vice Hierarch at ilang santo. Nang marinig ito ng mga henyo sa ibaba, agad silang tumingala at nakita ang mahabang buhok na lalaki sa ere at ilang tao sa likuran niya. Ang mahabang buhok na lalaking ito ay isang deputy leader ng Black Dragon Cult, na ang lakas ay hindi maarok, at siya ay nasa itaas pa rin ng siyam na santo ng itim na dragon. Nangyari na lumabas si Ye Zuan sa Black Dragon Pagoda at nakita ang mga super powerhouse na ito sa kalangitan. Binata, napakahusay mo, patuloy na magsumikap upang malampasan ang buong Black Dragon Pagoda. Nakangiting sabi ng deputy leader ng Black Dragon Sect. Oo. Tumango si Ye Zuan. Tila napansin siya ng mga senior leaders ng Black Dragon Sect. Ayos lang, baka may gantihan siya ng kabilang partido. Sa oras na iyon, kahit na walang suporta mula sa pamilya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng paglilinang at longyuan. Sayang lang at parang hindi naman sinasadya ng Vice Hierarch. Pagkatapos niyang mag-iwan lamang ng ganoong pangungusap, nawala siya sa isang kisap mata. Ang mga santo ng itim na dragon sa likod niya ay binigyan din ng matalim na sulyap si Ye Zuan, at pagkatapos ay sunod-sunod na umalis. Fuck, isang grupo ng kuripot. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso at mabilis na umalis. Pumunta muna siya upang kunin ang gantimpala para sa paglilinis sa ika-27 palapag ng Black Dragon Pagoda, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tirahan. Noong huling pagkakataon, nakarating siya sa ika-25 palapag sa totoong Monarch Realm at nakakuha ng 325 na kopya ng Dragon Origin. At sa pagkakataong ito, naabot niya ang ika-27 palapag ng Black Dragon Pagoda sa Half-Step Real King Realm. Kung bibilangan niya ito, makakatanggap siya ng libu-libong source ng dragon. Ang mga mapagkukunan ng dragon na ito ay sapat para sa kanya upang maisama sa loob ng isang panahon. Sa sandaling ito, bumalik lang siya sa tirahan, at pagkatapos ay hinayaan ang mapanirang mundo na Ghost Dragon na magsimulang sumanib sa pinagmulan ng dragon. Higit sa 1,100 mga kopya ng pinagmulan ng dragon, kung ito ay itinuturing na pinakamahusay na sukat ng dragon, ito ay higit sa 35,000 piraso. Sa kabutihang palad, bumuti ang kaharian ng Maltong Dragon na sumisira sa mundo. Kung hindi, kung mayroong napakaraming mapagkukunan ng dragon, kahit na may lugar para sa pagtatanim, hindi ito magiging sapat. Sa pagkakataong ito, inabot ng 10 araw para makapasok ang kaharian ni Ye Zuan sa 3rd rank half-step True King. Gayunpaman, nang muli niyang hamunin ang Black Dragon Pagoda, may biglang dumating mula sa labas ng courtyard. WHO. Nang hindi naghihintay na kumatok ang kabilang partido sa pinto, direktang nagtanong si Ye Zuan. Sir, alagad po ako ni Feng Meng. Isang hindi pamilyar na boses ang bumagsak sa tainga ni Ye Zuan. Aisil ang alyansa. Medyo nagulat si Ye Zuan, ngunit mabilis siyang nag-react. Bagamat walang suporta si Feng Meng ng maharlikang pamilya, mayroon pa ring mga disipulo. Bang! Gamit ang kanyang kamay, binuksan ni Ye Zuan ang gate ng bakuran at nagtanong, ano ang problema? Pumasok ang isang binata at magalang na nagsabi, Sir, ang pinuno ng alyansa ay nakipag-away sa iba at malubhang nasugatan. Leader, Pan Hong. Matapos itong marinig ni Ye Zuan, itinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, sino ang lumaban? Si Shu Jing mula sa Shu League. Sagot ng binata, Shu Union. Naalala ni Ye Zuan na ang sinabi sa kanya ni Pan Hong noong araw na ito ay ang Shu Alliance na ito ay itinatag ni Shu Dong, ang sugo ng Black Dragon, at itong si Shu Dong ay sumasalungat kay Feng Bihan. Sinabi sa kanya ni Pan Hong na mag-ingat noon, ibig sabihin, mag-ingat sa mga taga-Zomeng. Sa ngayon, hinahayaan ni Ye Zuan ang taong ito na manguna.
Sa Black Dragon Academy, hindi pinapayagan ang mga labanan sa buhay at kamatayan, kaya hindi nasa panganib ng buhay si Pan Hong, ngunit ang pinsalang ito ay nakakaapekto sa kanyang bloodline. Nang dumating si Ye Zuan sa Black Dragon Battle Stage, nakita niya si Pan Hong na nakasandal sa dingding, naghihingalo, na may bakas ng dugo na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig, nakatingin sa kanya ng maputlang mukha. Okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Ye Zuan at nagtanong. Walang pag-aalala sa buhay, ngunit, si Pan Hong ay umubo ng isang subo ng dugo at sinabi ni Master na kung ganap kong magising ang aking bloodline, ako ay magiging isang henyo sa ika-4 na baitang, ngunit ngayon, tinatansya ko na kahit na ako ay ganap na nagising, ito ay maaari lamang maging isang henyo sa ika-3 baitang. Nasira ang bloodline mo. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Tumango si Pan Hong, bahagyang nanlumo ang kanyang ekspresyon. Sa orihinal, siya ay magiging isang henyo sa ika-4 na ranggo sa hinaharap. Ngunit pagkatapos ng labanang ito, maaari siyang maging isang henyo sa ika-3 ranggo, na isang malaking pagkatalo. Ibinaling ni Ye Zuan ang kanyang ulo upang tingnan ang Black Dragon Battle Platform, at may isang binata na nakatayo dito, na nakangiti sa kanya. Ikaw si Ye Zuan, nakita sa wakas. Ngumiti ang binata at sinabing, ako, si Shu Jing, ang pinuno ng Shu League sa labas ng Black Dragon Academy. Ngayon taos puso kitang inaanyayahan na sumali sa aming Shu League. Sumali sa Shu League. Ngumuso si Ye Zuan, sinaktan mo ang kaibigan ko, ngayon hayaan mo akong samahan ka. Ito ay isang pinsala lamang, hindi isang kamatayan. Sumagot si Shu Jing, ngayong bumagsak na ang ika-9 na banal na sugo, hindi na kailangang umiral ang alyansa. Maging ang 3 pangunahing pamilya sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lahat ay tumalikod sa aming alyansa ng Shu. Isipin mo na lang, kung wala ang suporta ng maharlikang pamilya, maaari kang magkaroon ng ano ang gagawin. Sa kasagsagan ng Fengmeng, ito ay sinuportahan ni Feng Bihan at ng 3 dakilang pamilya, at ang lakas nito ay nasa gitna ng 9 na banal na sugo. Ngunit ngayon, bumagsak na ang Feng Bihan, ang 3 malalaking pamilya ay lumisan, at ang alyansa ay halos bumagsak, kaya talagang hindi na kailangan na umiral ito. Gayunpaman, ito ay wala kay Ye Zuan. Hindi ba maaaring paalang na walang background? Ito lang ang 9th grade True Emperor, ano ang hinahatak mo? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ye Zuan, at aakyat na sana siya para ay pakitang mabuti ang lalaking ito. Available sa oras na ito. Ding, ang host ay nag-trigger ng random quest, tinatalo ang lahat ng Zoming Disciple sa Black Dragon Outer List, at kinukumpleto ang reward para sa advanced bloodline ng Zusian. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Heilong Waibang, lahat ng Shu League disciples. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang Black Dragon Outer List ay ang rangkang list ng Heilong Outer Palace. Kung mas mataas ang ranggo, mas maraming mapagkukunan ng paglilinang ang makukuha bawat taon. Nakalimutan na ito ni Ye Zuan noon, ngunit ngayon, pagkatapos na paalalahanan ng system, ito ay isang magandang paraan para makaganti. Narinig niya na kung ang isang disipulo sa Black Dragon rangkang ay matagumpay na hinamon ng isang taong may mababang rangkang, hindi sila papayagang makapasok sa rangkang sa loob ng 100 taon. Kung matalo ni Ye Zuan ang lahat ng mga disipulo ng Shu League, kung gayon ang mga taong ito ay hindi makakakuha ng supply ng cultivation resources sa loob ng 100 taon. Noong una, gusto ni Ye Zuan na talunin si Shu Jing sa ere, ngunit ngayong kinuha na niya ang random na misyon na ito, kailangan niyang sundin ang misyon. Shu Jing, tama ba? Pakakawalan kita ngayon, at pagkatapos ay kailangan mong maging handa na tiisin ang aking galit. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabi kay Shu Jing. Kabanata 1888 hamon. Shu Jing, tama ba? Pakakawalan kita ngayon, at pagkatapos ay kailangan mong maging handa na tiisin ang aking galit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naisip ng mga tao sa paligid na natatakot si Ye Zuan, ngunit may katuturan ito. Bagamat natalo ni Ye Zuan ang ika-27 palapag ng Black Dragon Pagoda, ang gatekeeper doon ay ang Black Dragon, at ang 100 katao sa Black Dragon rangkang ay hindi bababa sa mga henyo sa ika-3 ranggo. Hindi ganoon kadaling talunin silang lahat. Ngunit huwag kalimutan, sa mga taong naroroon,
na ang bilis ng tagumpay ay maaaring makahabol kay Yezuan. Wala kahit 1% ng kay Yezuan, tama ba? Pagtingin sa likuran ni na Yezuan, Pan Hong at iba pa na umaalis, isang tao ang tumalon sa Black Dragon Battle Stage at bumulong kay Xu Jing, "Leader, hinahayaan mo lang ba sila? Huwag magmadali, may oras pa, at ang dalawang ito ay mga apprentice ng ika-9 na santo. Hindi ganoon kadaling hilahin sila." Umiling si Xu Jing. Sa kanyang opinyon, marami siyang oras para i-recruit si Yezuan para sumali sa Shu League, ngunit sa hinaharap, hindi niya iyon iisipin. Tuldok. Pagkatapos umalis kasama si Pan Hong, maingat ding nagplano si Yezuan. "Pan Hong, ibigay sa akin ang impormasyon ng lahat ng mga disipulo ng Shu League, at sila ay nasa Black Dragon list," sabi ni Yezuan kay Pan Hong. "Hilongway bang, ano ang una mong gagawin?" Takang tanong ni Pan Hong. Natural, isa-isa nilang tinalo ang mga tao ng Shu Alliance. Casual na sabi ni Yezuan. Ang gawaing ito ay hindi masyadong mahirap para sa kanya, ito ay tumatagal lamang ng ilang oras. Si Pan Hong ay hindi masyadong nagtanong, ang kanyang lakas ay masyadong mahina, at ngayon siya ay isa lamang na ika-9 na ranggo na tunay na hari, na talagang masama kumpara kay Yezuan. Matapos makuha ni Yezuan ang impormasyon ng mga disipulo ni Zhang, dumiretso siya sa Black Dragon Hall. Si Xu Meng ay may kabuoang 18 disipulo sa Black Dragon outside Rangkang, na napakahusay na, at ang huling disipulo ay ang ika-100 sa Black Dragon outside Rangkang. Sa makatuwid, direktang nag-apply si Yezuan para hamanin siya. Noong una, naramdaman din ng manager na medyo sobrang kumpiyansa si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang disipulong Zhang na nasa ika-100 na ranggo sa Black Dragon Outsider Rangkang ay isa ng rank 6 na totoong emperador. At si Yezuan ay kalahating hakbang pa lamang patungo sa tunay na kaharian ng hari. Masyadong malaki ang pagkakaiba, ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Yezuan, nagulat ang katawan ng tigre. Hindi ba ito ang walang awa na tao na dumaan sa ika-27 palapag ng Black Dragon Pagoda noon at nag-ingat ng parehong record bilang Duan Mo Xinghe, ang unang henyo ng Black Dragon Academy? "Master, Junior Brother, gagawa ka na ba ng listahan?" Nahihiyang tanong ng manager. "Oo, bilasan mo ngayon." Direktang tumanggo si Yezuan. Ang tunay na emperador sa ika-6 na baitang ay 21 kaharian lamang na mas mataas kaysa sa kanya ngayon, walang halaga. Okay. Nagulat ang manager, at agad na nakumpleto ang pagpaparehistro para kay Yezuan, at pagkatapos ay personal na inabisuhan ang numerong 100. Ang Black Dragon Academy ay sarado, at ang lahat ng mga disipulo ay nasa Black Dragon Academy, at maaari lamang silang lumabas maliban kung papasok sila sa panloob na palasyo. Kasabay nito, nagmamadali na si Yezuan sa Black Dragon Battle Stage, naghihintay sa kalaban. Nang bumalik si Yezuan sa Black Dragon Battle Stage muli, ang mga tao mula sa Shu League ay nakaalis na, at wala nang iba. Pagkaraan ng ilang saglit dito ay nakita niyang bumalik ang manager kasama ang isang binata. Golem, ang binatang ito ay kailangang sumama upang lumaban, kung tutuusin, kung hindi siya dumating, ito ay katumbas ng pag-iwas. Gayunpaman, kahit siya ay hindi siguradong matatalo si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, sumugod si Yezuan sa ika-27 palapag noong siya ay isang first-rank half-step true king. Ngayon siya ay isang third-rank half-step true king. Hindi naman dapat malaking problema ang pakikitungo sa kanya bilang 6th-rank true king, di ba? "Junior kuya, may tao dito." Magalang na sabi ng manager kay Yezuan. "Okay, please." Tumanggo si Yezuan at ikinulong ang kanyang mga kamao sa disipulo ng Shu League. Golem, ang disipulong Zhang na ito ay nakalunok ng isa pang subo ng laway. Bagamat mayroon lamang isang half-step true king na nakatayo sa harapan niya sa oras na ito, nakaramdam siya ng walang katapusang pressure sa oras na ito. Kung siya ay nasa labas, kahit ang half-boss true sovereign ay magiging parang langgam sa kanyang harapan, ngunit sa paanan ng Black Dragon Academy, lahat sila ay mga henyo, hindi pa banggitin ang pinakamataas na antas na mga henyo sa ika-5 ranggo na nakatayo sa harap niya sa oras na ito. Ang resulta ng labanang ito, syempre, hindi na kailangang sabihin. Pagkatapos nitong si Zhang na disipulo ay mabagong anyo sa kanyang katawan, siya ay unang pinigilan ni Megatron,
at pagkatapos ay tinangay ng buntot ng dragon. Ang labanan ay isang tagumpay, at si Yezuan ay tumapak sa Zhang na disipulong ito at pumasok sa Black Dragon Outer Ranking. Kasabay nito, sa pagtatapos ng larong ito, ang bilang ng mga taong haamon ng random na misyon ay nabawasan din ng isang tao, na naiwan lamang ng 17. Senior Kuya, hamanin ko ang ika-9 na ika-5 sa susunod, kaya mangyaring maglakbay muli. Sabi ni Yezuan sa manager, gusto mo pa bang mag-challenge? Nagtatakang sabi ng manager, mabuti. Tumango si Yezuan. Hindi alam ng manager ang hinaing sa pagitan nina Yezuan at Xu Jing, ngunit alam niya na si Yezuan ay apprentice ni Feng Bihan at alam din ang contradiction sa pagitan nina Feng Meng at Xu Meng, kaya hindi na. Siya nagsalita pa at umalis na. Sumunod, dumating ang 75 disipulo ng Shulig at binugbog ni Yezuan. Susunod, 2 pang disipulo ng Shulig ang hinamon ni Yezuan, at lahat sila ay sinipa sa Black Dragon list. Sa isang araw, 4 na disipulo ng Zhang ang tinanggal sa listahan, at alam din ng mga disipulo ng Heilong Weifo na si Yezuan ay nagtatrabaho kasama si Zhang. Sa mga sumunod na araw, hinahamon pa rin ni Yezuan ang mga disipulo ng Shulig. Pagkaraan ng ilang araw, halos lahat ng mga disipulo ng Shulig ay nabura. Sa ngayon, tanging si Xu Jing, na pangatlo sa Black Dragon Outer List, ang natitira. Sa oras na ito, ang kaharian ni Yezuan ay nakalusot din mula sa 3rd rank half-step True King hanggang sa 4th rank half-step True King. Ngayon ay maaari niyang durugan si Xu Jing hanggang mamatay sa halos isang kamay. Damn things, lahat sila ay basura. Mula sa isang lugar sa Black Dragon Weifo, narinig ang dagandong ni Xu Jing. Sa loob lamang ng ilang araw, halos lahat ng Shulig disciples sa Black Dragon Outer Ranking ay nabura, naiwan siyang mag-isa. Paano siya mapatahimik nito? Bagamat sinasabing ang cultivation resources na ibinibigay ng Black Dragon Outer List bawat taon ay isang drop sa bucket para sa pamilya Shu, ang mga disipulong ito ng Shulig ay disgrasya ang pamilya Shu sa pamamagitan ng pagiging nasa listahan. Ang paghihiganting ito ay dapat ipaghiganti. Nangyari na noong galit na galit si Xu Jing, dumating ang manager ng Heilong Waibang. Junior brother, nag-apply si Yezuan para hamanin ka. Ang boses ng outside ranking manager ay umabot sa pandinig ni Xu Jing. Hamanin mo ako. Nang marinig ito ni Xu Jing, agad siyang nagalit. Mukhang oras na para maghiganti. Kung noon pa man, natatakot siya na hindi niya matuturuan ng leksyon si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ng Heilong Weifo ang mga pribadong labanan. Noong huling hamanin siya ni Pan Hong, binugbog siya. Ngayon, nagkataon lang na si Yezuan mismo ang dumating para talunin siya. Sa ngayon, direktang umalis si Xu Jing sa mansyon at pumunta sa Black Dragon Battle Stage. Pagdating niya, nakita niyang nakatayo na si Yezuan sa Black Dragon Battle Stage na naghihintay sa kanya. Anong katapangan? Ngumuso si Xu Jing. Tungkol sa hanggal na pag-uugali ni Yezuan, sinabi niya na hindi niya ito maisip, at nang ahas siyang hamanin ito, talagang nanliligaw ito kay kamatayan. Kabanata 1889 na Black Dragon Battlefield. Bagamat sinabing natalo na ni Yezuan ang ika-9 na ranggo na disipulo ni Zhang, ang disipulo ni Zhang ay ang ika-8 ranggo na tunay na emperador. Gayunpaman, ang disipulong iyon ay isang rank 3 genius lamang sa pinakamataas, at si Xu Jing ay umabot sa rank 4 sa pinakamataas. Ang hamon ni Yezuan sa kanya ay puro kamatayan. Tumalon si Xu Jing sa ring, unang sumulyap kay Yezuan, at pagkatapos ay kay Pan Hong na nasa ring sa likod ni Yezuan. Basta pinalipad mo siya, matatapos mo ang random mission. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang pagkatalo kay Xu Jing, hindi mo lamang makumplito ang mga random na gawain, ngunit makakapaghiganti ka rin kay Pan Hong, na talagang pumapatay ng 2 ibon sa isang bato. Kung noon pa man, walang gaanong tiwala si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Xu Jing ang tagapagsalita ng Shulig sa panlabas na palasyo, at tiyak na hindi siya mahina. Ngunit ngayon, hindi na natatakot ang kanyang realm breakthrough. Boy, ginagawa mo ba ito para patunayan ang iyong lakas sa akin, para pagkatapos sumali sa aming Shulig, ikaw ay pahalagahan? Biglang pinaikit ni Xu Jing ang kanyang mga mata at sinabing, kung gagawin mo ito, masasabing walang silbi. Kung sasali ka sa aming Shulig ng may kakayahan, tiyak na makakatanggap ka ng
Pangunahing pagsasanay. Masyado kang maraming iniisip. Nang marinig ito, umiling lang si Yezuan nang walang pakialam. Patunayan ang iyong sarili. Hindi niya ito kailangan. Mukhang taos puso mong gustong gawin ang tama sa aking Shu League. Sabi ni Shu Jing, matagal na akong hindi nakakakilala ng kasing humorous mo. Baka nagpapanggap lang ako. Tumawa si Yezuan. Kung ganoon, hindi na ako magsasabi pa, halika na. Tumigil si Shu Jing sa pagsasalita ng walang kaparirikan at naghanda. Ang kambal ay nakakabit sa isa't isa. Mabilis na tinawag ni Yezuan si Megatron at gumawa ng koneksyon. Nakakalungkot lang na masyadong mataas ang kaharian ni Shu Jing, at wala man lang epekto ang kambal. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay gamitin ang Dementor Bell. Dingling. Nang kumalat ang malutong na tunog, sumanib na si Yezuan sa World Extinguishing Ghost Dragon. Bukod dito, matagal na ang nakalipas, si Yezuan ay nakabili na ng maraming immortal na hayop sa Black Dragon Academy. Ang mga immortal na hayop na ito ay inilagay lahat sa lugar ng pagtatanim, at nang dumating ang isang tiyak na oras, sila ay direktang pinatay ni Yezuan sa loob nito. Ngayon, dumating na ang oras. 10 marka ng pagpatay, pinalamutian sa isang iglap. Zusian Sword Formation, / Direktang nakakonsumo si Yezuan ng 10 slaughter marks at inilabas ang hanay ng Immortal Execution Sword, at direktang lumitaw din ang Immortal Slaughter Puppet at pinatay si Shu Jing. Napakalaki ng Black Dragon Battle Stage, at sa sandaling mabuksan ang Immortal Execution Sword Formation, direkta nitong binabalot sa loob ang buong Black Dragon Battle Stage. Shu Jing, walang paraan para makatakas. Ang lalaking ito, nagbago ang mukha ni Shu Jing, matagal na niyang narinig ang tungkol sa kapangyarihan ni Yezuan, at ngayon matapos itong makita ng sarili niyang mga mata, hindi niya maiwasang magkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Dahil hindi magagamit ng Shu League si Yezuan, hayaan na itong i-abolish. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ang unang humamon sa kanya. Kailangan lang niyang gumawa ng napalampas na dahilan para i-abolish si Yezuan, para hindi lumaki mamaya at maging banta sa Shu League. Pagkatapos magplano sa kanyang isipan, si Shu Jing ay direktang bumaling sa kanyang katawan. Kung ito ay nasa kasagsagan nito, maaaring hindi siya matulungan ni Yezuan. Kung tutuusin, ang kanyang katawan ay isang malamig na bakal na itim na dragon, at ang kanyang depensa ay kamangha-mangha. Sayang naman ang naging katawan niya. Mapa ng lahat ng hayop, ibigay mo sa akin ang bayan. Sa sandaling si Shu Jing ay nagbagong anyo sa katawan, ang Megatron ay direktang nag-transform sa isang larawan ng 10,000 hayop. Sa sandaling iyon, bumaba ng 70% ang combat power ni Shu Jing. Ano? Nagulat si Shu Jing. Hindi kailanman isinakripisyo ni Yezuan ang mapa ng mga hayop na ito noong hinamon niya ang iba, kaya walang nakakaalam kung anong magic weapon iyon. Para sa sandaling ito, si Shu Jing, na nagbawas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 70%, ay hindi nabanta kay Yezuan. Utos ng Death Pursuit, mata ng assassination, pinapatay ng apoy si He Longbo. Sa Zusian Sword Formation, mabilis na sumilip si Yezuan sa likod ni Shu Jing, at ang kanyang malaking bibig ay hininga ng nakakapasong dragon. Ang suntok na ito ay direktang natunaw ang malalakas na kaliskis ng dragon ni Shu Jing, na durog sa kalahati ng kanyang katawan. Spike. Ang eksenang ito ay biglaan, at lahat ng naruroon ay hindi inaasahan ang ganoong resulta. Matapos itong makita, agad na binuksan ng manager ng Helong Waibang ang defensive formation, at pagkatapos ay sumugod upang subukang pigilan si Yezuan. Bagamat si Shu Jing ay isa lamang ika-9 na ranggo na tunay na emperador, siya ay direktang inapo ng pamilya Shu. Kung hindi, paano siya uupo sa posisyon ng pinuno ng alyansang Shu sa labas ng gobyerno? Gayunpaman, hindi sinasadya ni Yezuan na patayin si Shu Jing, gusto lang niyang manalo sa labanang ito. Siyempre, sa lakas ng manager, kung gusto niyang pigilan siya, kahit 10 Yezuan ay hindi kayang patayin si Shu Jing. Ding, kinukumpleto ng host ang random na gawain, ang bloodline ng Zusian ay advanced. Ang random na gawain ito ay napakadali para kay Yezuan, kaya madali niya itong mapapanalo. At the same time, naghiganti rin siya kay Pan Hong. Ubu, Yezuan, pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na makakagalaw kahit 1 pulgada sa Black Dragon Sect.
Ang malubhang nasugatan na si Xu Jing ay naging isang tao. Matapos umubo ng isang subo ng dugo, sinabi niya kay Ye Zuan sa isang nagbabantang tono. "Oh, tapos ipapakita ko sa'yo." Malamig na sumangot si Ye Zuan at direktang umalis sa Black Dragon Battle Stage. Sa Black Dragon Sect, hindi si Shuming ang tumatakip sa langit gamit ang isang kamay, ngunit ang dalawang Vice-Sect Masters ang pinakamalalaki sa kasalukuyan. Kung tungkol sa pinuno ng Black Dragon Sect, wala pang nakakita nito, tanging ito ay napaka-misteryoso at napakalakas. Sa mga mata ni Ye Zuan, si Shuming ay isa lamang stepping stone. Bagamat napakalaki na ng stepping stone na ito ngayon, kapag lumaki na siya sa isang tiyak na antas, maaari pa rin niyang tapakan ito para durugan. Pagkatapos umalis sa Black Dragon Arena, pumunta si Ye Zuan para tumanggap ng reward para sa ikatlong pwesto sa Black Dragon Outer List. Sa kaharian ng kanyang half-step True King, makakatanggap siya ng 1,000 kopya ng Dragon Origin bawat taon. Ang 1,000 kopyang ito ng Dragon Origin ay hindi gaanong napabuti para sa kanya ngayon, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagkatapos, bumalik siya para umatras. Makalipas ang ilang araw, ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at sa kasalukuyan ay ang 5th rank half-step True King. Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven Breaking God Ape Breakthrough. Sa kasalukuyan, siya ang tunay na hari ng 9th rank half-step. Kasabay nito, pagsasamahin din ng World Extinguishing Ghost Dragon ang lahat ng nakuhang source ng Dragon, at ang aktwal na bilang ng kaliskis ng Dragon ay lumampas sa 60,000. Nabalitaan ko na wala pang nakarating sa 30th floor ng Black Dragon Pagoda so far, kaya walang nakakaalam kung ano ang reward. Pero sa sitwasyon ko ngayon, maabot ko ang 28th floor, which is 2 floors less. Inisip ito ni Ye Zuan, at tiningnan ang manual ng itim na dragon. Sa Black Dragon Academy, maraming lugar ang hindi pa niya napupuntahan. Kung gusto niyang mabilis na makuha ang Long Yuan, mayroong isang lugar na napakaangkop. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Black Dragon Battlefield. Sa larangan ng digmaang ito ng itim na dragon, mayroong isang malaking bilang ng mga itim na dragon, na lahat ay mga inapo ng mga itim na dragon na iyon na sumanib sa pinakamahusay na mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, at ang bilang ay walang katapusang. Maraming mga disipulo ng Black Dragon Academy ang pumapasok upang manghuli at patayin ang itim na dragon, at pagkatapos ay kunin ang pinakamataas na kalidad na sumisira sa mga kaliskis ng dragon, hilya, at iba pa, at bumalik sa Black Dragon Academy upang ipagpalit ang pinakamahusay na kalidad na kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, at pagkatapos ay mag-fuse. Gayunpaman, hindi ito kinailangang gawin ni Ye Zuan, dahil maaaring pagsamahin ang Immortal Level Devouring System. Sa pag-iisip nito, kumilos kaagad si Ye Zuan. Kabanata 1890, hindi maganda ang dumating. Gayunpaman, nang makalabas pa lamang siya sa kanyang mansyon ay, maraming tao ang bumati sa kanya. Ikaw si Ye Zuan. Ang mahabang buhok na binata sa ulo ay malamig na tumingin kay Ye Zuan. Sino ka? Tiningnan ni Ye Zuan ang mahabang buhok na binata at nagtanong. Naramdaman niya na ang mukha ng mahabang buhok na binata ay tila nakita na noon pa. Gayunpaman, ang aura ng kabilang partido ay napakalakas na kahit siya ay hindi maramdaman ito, na nangangahulugan na ito ay hindi bababa sa kalahating hakbang. Ang una at pangalawang lugar sa Black Dragon Outer Ranking ay siyam na rank True Emperors lang din, ngunit mas malakas ang kanilang combat power kaysa kay Xu Jing. Gayunpaman, ang mahabang buhok na binata sa kanyang harapan at ang dalawang tagasunod sa kanyang likuran ay nalampasan ang tunay na emperador. Sa makatuwid, nahulaan ni Ye Zuan na ang tatlong taong ito ay hindi dapat mula sa panlabas na palasyo, kundi sa panloob na palasyo. Xu Yang, miyembro ng Xu League. Direktang sinabi ng mahabang buhok na binata, si Xu Jing ay ang aking nakababatang kapatid. Ngayon, pumunta ako upang makita kung ano ang hitsura ng ikalimang ranggo na henyo na nanakit sa aking nakababatang kapatid. No wonder I don't think I've seen your face before. Ito pala ay kapatid ni Xu Jing. Hinangaan ko talaga ito ng matagal. Agad nang umisi si Ye Zuan, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, nasugatan lang siya, hindi namatay. Kung paano magbigay ng inspirasyon sa mga taong tulad nito.
Ngumiti si Shoyang at sinabing, gusto ko ring magpasalamat sa pagtuturo mo sa aking walang kakayahan na kapatid para sa akin. Gayunpaman, ang leksyon ay isang aral. Sinaktan mo ang mga tao sa aking shulig, at hindi ito maaaring iwanang mag-isa. Hindi ito makalkula ng ganito, kaya paano mo gustong kalkulahin? Tanong ni Yezuan. Ngayong bumagsak na ang Holy Envoy Feng Beihan, ang Feng Ming ay umiral na sa pangalan lamang. Bagamat ikaw ay kanyang apprentice, wala ka ng suporta. Ang pagsali sa aming Zomeng ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Sabi ni Shoyang, sinabi na ng kapatid mo, pero tinatanggihan ko pa rin. Direktang umiling si Yezuan. Mukhang determinado kang gawin ang tama sa ating shulig. Kung gayon, maaari kang manatili sa panlabas na palasyo ng matapat. Kung ma-promote ka sa panloob na palasyo sa tamang panahon, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagtanggi sa aking shulig, grabe. Matapos magsalita ng malamig si Shoyang, tumalikod siya at umalis. Tamad din si Yezuan na pansinin siya, paano kung hindi siya sumali sa shulig? Kapag malakas na siya, umutot ang shulig. Ngayon, ang pinakakulang sa kanya ay oras. Sa ngayon, nagmamadali siya patungo sa teleportation point ng Black Dragon Battlefield. Black Dragon Battlefield, mayroong isa sa bawat malaking kaharian. Sa aking kasalukuyang lakas, dapat akong pumasok sa larangan ng digmaan sa half-step True King level, ngunit napakalakas ng aking lakas, dapat akong pumasok sa totoong antas ng emperador. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Black Dragon Battlefield ng tunay na antas ng emperador ay tamang-tama para sa mga alagad ng panlabas na pamahalaan na magsanay, ngunit ang mga tao sa teleportation point ay mapalad na makilala si Yezuan, kung hindi ay mapipigilan nila si Yezuan na pumasok at mamatay. Biruin mo, kahit si Xu Jing ay napilayan ni Yezuan, mapanganib pa rin bang pumasok sa Black Dragon Battlefield sa antas ng isang tunay na emperador? Wow! Nagsimulang tumakbo ang teleportation formation, at nawala ang figure ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, natanggap din ni Shoyang ang balita na si Yezuan ay pupunta sa Black Dragon Battlefield ng True Emperor level, naisip niya ito sa kanyang puso, at agad na sinabi sa katabi niya, ipaalam sa mga tao sa pamilya Ying, hayaan silang magpadala ng ilang tao, at bigyan ang batang ito ng aksidente sa laro. Tuldok tuldok tuldok. Sa oras na ito, na-teleport na si Yezuan sa Black Dragon Battlefield, kung saan nagpractice ang mga disipulo ng Black Dragon Academy. Sa loob, bukod kay Heilong, sila ay mga disipulo ng Heilong Academy, at walang iba. Sa totoong Emperor level na Black Dragon na larangan ng digmaan, ang tunay na emperador o mas mababa lamang ang maaaring pumasok, at ang kalahating hakbang na tunay na kagalang-galang ay hindi makapasok, kaya ang lakas ni Yezuan ay narito, at halos walang panganib. Sa kaso ng hindi pagkakatugma, ang mundo na sumisira sa Ghost Dragon sa antas ng 9th grade half-step Real King ay malamang na lumaban sa 9th grade half-step Real Emperor. Sa kaso ng integration, kahit na ang 9th grade Real Emperor ay madaling mapatay. Ang dahilan kung bakit pumasok si Yezuan sa totoong Emperor level na Black Dragon Battlefield ay dahil gusto niyang kumilos ayon sa isang plano. Hindi bukas para sa isang taon, bukas para sa isang taon. Upang ilagay ito ng simple, ito ay upang manghuli ng itim na dragon kapag ito ay pinagsama, at pagkatapos na lumipas ang oras ng pagsasama, huminto at magpahinga. Gayunpaman, mayroon siyang lahat ng uri ng mga baraha, imposibleng mamatay. Sige, magtrabaho na tayo. Direktang ginawa ni Yezuan ang World Extinguishing Ghost Dragon sa Ghost Dragon mismo, at pagkatapos ay nagsimulang hanapin ito. Isa man itong itim na dragon na nasa unang antas na tunay na antas ng emperador o isang itim na dragon na nasa ikasyam na baitang tunay na antas ng emperador, ito ay isang malaking kayamanan para kay Yezuan. Kung tutuusin, half-step True King lang siya ngayon, at hindi man lang siya malapit sa totoong hari. Mayroon pa ring kalahating hakbang na totoong emperador sa pagitan, at ang isang bangkay ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Hindi nagtagal, nakakita siya ng grupo ng mga itim na dragon na gumagala, at pagkatapos ay direktang nagsanib. Patayin! Kaagad pagkatapos, isang partikular na bangkay ang nahulog sa hangin at dinala ni Yezuan. Ang bawat isa sa mga itim na dragon na ito ay napakalaki at may hindi mabilang na pinakamataas na kalidad na sumisira sa kaliskis ng dragon.
Matapos matanggap ni Yesuan ang mga bangkay na ito, nakangiti na siya mula tenga hanggang tenga. Ngunit hindi ngayon ang oras upang kalkulahin ang mga ito, kailangan niyang manghuli at pumatay ng higit pang mga itim na dragon bago lumipas ang oras ng pagsasanib, gayunpaman, walang kalaban sa larangan ng digmaang ito ng itim na dragon. 10,000, 1,000. Sa isang pagkakataon lang, madaling napatay ni Yesuan ang libu-libong itim na dragon, ang ilan ay kasing taas ng ranggo ng 7 totoong emperador. Nakamit ko na ang aking buhay, ngunit nakakalungkot na ang kaharian ay pinigilan na ngayon. Kung hindi, sa mga bangkay na ito, malamang na maaari akong direktang makalusot sa tunay na emperador. Walang magawang umiling si Yesuan. Gayunpaman, sa kasalukuyan ang kanyang kaharian ay medyo mabilis na umunlad at napakatatag, kaya huwag masyadong mag-alala. Sa puntong ito, lumipas na ang oras para sa kanyang pagsasama, at malapit na siyang makahanap ng isang lugar para hayaan ang mapanirang mundo na Ghost Dragon na pagsamahin ang mga pinakamataas na kalidad na kalistis ng dragon na ito at magpahinga. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay unti-unting lumalapit ang panganib. Sa napakaraming mapagkukunan ng dragon, kung mananatili ka dito sa loob ng isang buwan, tinatayang maaari kang umabot sa 100,000 kalistis. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ang mga itim na dragon na ito ay mga inapo ng pagsasanib ng top grade na kalistis ng dragon, top grade kills, at top grade na dugo ng dragon, kaya ang mapanirang kalistis ng dragon. Hilya, at dugo ng dragon sa kanilang mga katawan ay maaaring masynthesize sa isang antas ng pagsira sa mundo. Sa kabuuan, hindi na kailangang pumunta ni Yesuan sa mga ranggo sa hinaharap, at magsipilyo lamang sa kadiliman sa larangan ng digmaan ng Black Dragon. Sa oras na ito, binalak na niyang manatili sa larangan ng digmaan na ito sa loob ng isang buwan, upang hindi lamang makalusot ang kaharian, ngunit ang rate ng paglaki ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo ay maaari ding patuloy na mapabuti. Kapag lumabas siya, ito na ang araw para buksan ang Black Dragon Tower. Gayunpaman, nang pumili siya ng isang lokasyon at actress na sana, isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Isang alagad ng Black Dragon Academy. Nagtaas ng kilay si Yesuan, at naramdaman din niya na ang kaharian ng kabilang partido ay talagang isang tunay na emperador na 9th rank. Sa katunayan, mayroon lamang higit sa 20 totoong emperador ng 9 rank true emperor ng Black Dragon Outer Palace. Buti na lang may nakilala ako dito. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Yesuan na may mali. Pagkaraang makita siya, ang tunay na emperador na pang-siyam na ranggo ay hindi umimik, ngunit direktang bumaling sa kanyang katawan, at hindi inaasahang bumuga ng hininga ng dragon sa kanya.